Ang napakatinding revelasyon na natuklasan ni Kurapika at ni Bill tungkol sa anak ni Beyond Netero. Ang tinatarget nito na prince gamit ang curse na inilagay ni Beyond at ang tunay na identity ng 14th prince na si Wobble at ng batang nasa loob ng kanilang quarters. Ito nga ba si Prince Wobble? Ito ba ay anak ni Beyond Netero? At bakit hindi pa rin nag-a-appear ang Nen Beast nito? Also in this chapter, makikita natin ang paghaharap sa gitna ni Beyond Netero na nakakulong ngayon currently at binabantay ng mga Zodiacs at ng isa sa pinakamalaking official sa loob ng Kakin Empire na kung saan magsasagupaan ng dalawang ito, not physically, pero sa pamamagitan ng kanilang intellect. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng Hunter x Hunter Chapter 412. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at rin nyo ng bell button. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Question. Dahil dito nga natin makikita na sa simpleng tanong lang, mabubunyag ang napakalaking misteryo sa loob ng quarters nila Kurapika. Pinakaunang page, na-feature dito guys ang Black Whale na patuloy pa rin niya sa voyage nito papunta sa Dark Continent. Along with the note na nagsasabi na approximately 1 month and a half bago sila makarating sa new continent. At dito din guys, magsisimula ang setting 5 hours bago ipatupad ang special martial law na hinahangad ni Prince Benjamin. Since sa previous chapter ay ina-reveal ni Kurapika na hindi qualified ang 14th Prince sa Succession War, na hindi talaga siya pasok dito. Hindi siya isa sa mga participants. Dahil dito, umalma ang lahat ng mga bodyguards, ang mga maids, ang mga personnel na pinadala ng iba't ibang mga prince and queens. Ayon sa kanila, sinungaling si Kurapika. Napaka-pathetic na sinungaling daw nito dahil napaka-obvious naman na hindi totoo ang kanyang sinasabi. Ang pinakaunang umalma dito guys ay itong si Slaka. Ayon sa kanya, napaka-sloppy naman daw magsinungaling ni Kurapika. Maliban sa nagsisinungaling ito, nililito pa sila nito. At first, inexplain ni Kurapika na after daw matapos ang deadline, na kapag nakarating na sila sa target nilang continent na hindi pa rin isang prince ang natitira, possible na makasurvive ang lower ranking prince. Sinundan niya pa ito ng revelation na hindi qualified, hindi pasok sa mga participants para sa ritual ng Succession War ang 14th prince na si Wobble. After ng dalawang pasabog na yon, bigla na lang daw gustong ipagpatuloy ni Kurapika ang kanyang Nen tutoring na para bang nililito talaga sila nito. Ang sagot naman dito ni Kurapika, ang revelation niya tungkol kay Prince Wobble ay totoo at kaya niya yung patunayan. Pagdating naman daw sa binanggit niya tungkol sa vows and restrictions, hindi pa niya napapatunayan. Pero ayon sa kanyang analysis, ayon sa kanyang assumptions, totoo yon. At hindi din naman nila mapapatunayan yun dahil hindi pwedeng antayin nila na mangyari yun para lamang masabi na totoo talaga yun. Hindi sila pwedeng mag-trial and error dahil napakaraming buhay ang nakataya dito. Therefore, ayon dito kay Kurapika, kung hindi sila nagtitiwala, bibigyan niya ito ng grace period. Sa loob ng 10 hours, bumalik muna sila sa kanilang mga quarters. Mag-usap-usap, magdesisyon. After that, saka sila bumalik dito kung gusto pa rin nilang matutong gumamit ng Nen. Nasa sa kanila na to kung gusto pa nilang bumalik o hindi, given the facts na binanggit niya kanina. Now, dito guys, may purpose itong ginawang ito ni Kurapika. Ang rason nito guys ay para malaman kung kaya niyang bawasan ang threat at dagdagan ng alliance sa pamamagitan ng mga binanggit niyang information and revelation na matitingnan natin mamaya kung effective ba talaga ito o hindi. Syempre, bago gawin ni Kurapika ang napakalaking revelasyon na yon, meron din silang sariling brainstorming at maging itong si Kurapika, si Bill, si Shimano at itong si Queen Oitoy nag-usap-usap din guys. 48 hours bago ipatupad ang special martial law na kung tutuusin guys, almost 2 days ago ang pinag-usapan nilang ito bago ang kanyang revelation. Dahil na rin sa in-reveal ni Longhee ang isa sa mga anak ni Beyond Netero tungkol sa inilagay na curse nitong si Beyond sa kanyang mga anak na may isa-isang target na prince. Kapag namatay sila, mamamatay din ang prince na yon. Ayon dito kay Kurapika, napakadelikado nun guys. Especially since kung hindi talaga anak ni Beyond Netero itong si Prince Wobble, meaning merong isa sa mga anak nitong si Beyond na tumatarget sa kanya.
And once na mamatay ang anak na yun ni Beyond, ay mamamatay din instantaneously itong si Prince Wobble. Ganon kadelikado ang curse na yun ni Beyond. Rason kung bakit gusto nilang ma-pinpoint, malaman at mahanap kung sinong anak na yun ni Beyond para ma-prevent nila ang pagkamatay ni Prince Wobble in case na mamatay din ang anak ni Beyond. Nag-aalala man itong si Queen Oito, gusto pa rin niyang patunayan na anak talaga nitong si King Nasubi Hoigoro itong si Prince Wobble. Gusto niyang magtiwala sa kanya sila Kurapika na hindi talaga anak ni Beyond si Wobble. Nag-insist pa nga dito itong si Queen Oito na kung gusto daw nitong si Kurapika, gamitin niya ang kanyang lie detector, ang kanyang dowsing chain para malaman na hindi talaga nagsisinungaling itong si Queen Oito. Na ayon naman kay Kurapika, naniniwala siya. Pinagkakatiwalaan niya ang kanyang kliyente. At hindi lang yon, hindi na nila kailangang dumating pa sa paggamit ng dowsing chain. Rest assured, pinagkakatiwalaan niya ito. However guys, dito inutusan ni Kurapika si Shimano na mag-prepare na daw ng pagkain. At dito magkakaroon ng napakalaking plot twist. Napakaliit na bagay man ito, pininpoint dito nitong si Shimano na mali ang pronunciation ni Kurapika sa kanyang pangalan. Imbes na Shimano, dapat matigas yung NO sa huli. Magiging NU na dapat ang basa dito ay Shimanu. Dahil ayon daw sa language ng Kakin Empire, ang diin na yon, ang stress ng pronunciation na yon sa dulong part ng vowel ng pangalan ay nagde-determine kung babae o lalaki ang isang individual. Paulit-ulit na sinubukan nitong si Kurapika na itama ang pronunciation kay Shimano, pero ayon dito kay Bill, imposible yon. Since ngayon pa lang naman nalaman itong si Kurapika tungkol dito, unlike nila Bill, nasanay na sa paggamit ng Kakin language. However, dahil sa napakaliit na information na ito mula dito kay Shimano, may natuklasan itong si Bill. At para bang meron itong kinalaman pagdating kay Queen Oito at kay Wobble. Nang banggitin niya ito kay Kurapika, biglang para bang may nag-click, para bang nag-connect ang mga bagay-bagay. Rason kung bakit tinapat nila si Queen Oito na kailangan nila itong interviewin once more at ngayon gagamitin talaga niyang dowsing chain bilang lie detector. Syempre para hindi maging offending, hiningi niya muna ang permiso ni Queen Oito dahil in the very first place, bago naman siya mag-request nito, hinihingi na rin ito ni Queen Oito para sa kanyang peace of mind at ng kanyang mga bodyguards. Therefore, magpo-proceed na ang manual interview ng dalawang ito. At first, nagtatanong muna itong si Kurapika ng mga bagay na dapat ang isasagot ni Queen Oito ay no. Tulad ng are you a man? At are you 2 years old? Para sumagot itong si Queen Oito ng sagot na no. Pangalawang mga tanong naman guys, nagtanong naman si Kurapika ng mga tanong na dapat ang sagot ni Queen Oito ay yes. Tulad ng are you a woman? Are you boarding the black whale right now? Syempre ang sagot dito guys ay yes. Isa itong way ni Kurapika para makapag-create ng baseline para sa dowsing chain. Ayon dito guys kay Kurapika, medyo napaka-broad kapag tinatanong niya ito ng mga sagot na mga explanation, mga sagot na napakalalawak din. Therefore, in this interview, ang sagot dapat nitong si Queen Oito ay yes or no lamang para masigurado niya na talagang mapipinpoint niya ang mga information specifically. Syempre, bago niya itanong ang bagay na dapat niyang i-confirm, sinasadya niya munang gumawa ng paraan para magsinungaling itong si Queen Oito. Since ayon nga kay Kurapika, dapat ang mga isasagot lamang ni Queen Oito sa tanong niya ay yes. Tumanong siya ng mga bagay na talagang obviously kasinungalingan ng magiging sagot. Tulad na lamang ng are you flying right now? Syempre, hindi. Pero ang sagot dito ni Queen Oito ay yes dahil lang nga sa instruction ni Kurapika. Rason kung bakit, gumagalaw ang dowsing chain. Kitang-kita natin guys, hindi makakatakas dito si Queen Oito. Kapag nagsinungaling siya ay makikita nila Kurapika na gumagalaw ang dowsing chain at mauhuli agad siya. Nagpatuloy si Kurapika sa pagtanong ng mga bagay na obvious. Hanggang sa dumating sa punto na ang tanong na ni Kurapika, this baby, 2 months ago, ito ba ay ang baby na hawak-hawak ko din? Bago pa man lamang matapos ni Kurapika ang tanong na yon, sumagot agad itong si Queen Oito ng yes. As if ayaw niyang tapusin ni Kurapika ang tanong. Dahil alam niya na kapag sumagot siya doon ng yes, gagalaw ang dowsing chain. Mahuhuli siya na nagsisinungaling. Dahil dito, nakita ni Kurapika ang nangingilabot na mukha ni Queen Oito. As if ayaw niyang tapusin ni Kurapika ang tanong na yon. Naramdaman yun agad ni Kurapika
Bago pa nga siya sumagot ulit, bago pa magtanong ulit si Kurapika, nagsalita ulit si Queen Oito. Sinabi niya na Prince Wobble is my son. Na para bang sinisignalan niya si Kurapika na wag na nitong ituloy ang tanong. Kung alam niya ng katotohanan, wag niya nang ipahalata ito sa iba. But the case here guys is, itong si Bill nga ang nagkaroon ng idea. Which means alam niya na ito kahit hindi pa ulitin ni Kurapika ang tanong na yon. So guys, kung hindi nyo na gets, basically, ang pinakasitwasyon nila dito is that na-confirm dito ni Kurapika na ang Prince Wobble na hawak-hawak niya 2 months ago nang nire-recruit pa lamang siya bilang isang bodyguard ay hindi na ang batang nasa harapan nila ngayon. Ngayon guys, explanation naman ng kung paano ito natuklasan ni Bill at kung paano kayo mabibilib dito kay Bill. Oo, hindi nga siya combatant type pero napakalupit ng kanyang intellect. Kung matatandaan nyo, previously sa ating pagtalakay nito kanina lang, nabanggit nga natin ang tungkol sa pronunciation para ma-determine kung isang babae o lalaki bang isang individual. Tulad ng Shimano, Shimanu. All throughout this time pala, nagsimula daw ang pronunciation nitong si Queen Oito kay Prince Wobble bilang isang babae. But I don't know kung matigas ba yun na wobble or wobble. Pero hindi naman natin yun maririnig guys. Isipin nyo na lang na meron dong connection. Dito guys, sa simula daw, parang pambabae pa ang pagbigkas nitong si Queen Oito kay Wobble. Pero habang tumatagal, habang nagpapatuloy ang voyage mula sa Black Whale, palambot na ito ng palambot or patigas na ito ng patigas. Mula sa Wobble papunta sa Wobble or mula sa Wobble papunta sa Wobble. Hindi ko na lang guys ma-confirm kung alin sa dalawang yon. Pero definitely there was a gradual change na napansin nitong si Bill all throughout this time na magkakasama sila sa loob ng quarters ng 14th Prince. And just now, after the confirmation mula dito kay Shimano, na-realize niya na what if hindi talaga coincidence ang pagbabago ng pronunciation nitong si Queen Oito kay Wobble. What if hindi talaga ito ang bata? Therefore, ngayon na-confirm nila na hindi na talaga ang hawak-hawak ni Kurapikang Prince Wobble 2 months ago ang Prince Wobble na nasa loob ng quarters nila ngayon. Pero paano nga ba ito nangyari? Kailangan nyong intindihin ito ng mabuti guys dahil medyo magiging magulo ito at this point. Ayon dito kay Queen Oito, gumawa daw siya ng paraan para iswap, pagpalitin ang tunay na Prince Wobble sa anak ng kanyang kapatid na babae. And first of all, ang bagay na nagpahuli sa kanila dito ay ang difference sa gender ng dalawang sanggol na yon. Ang tunay na Prince Wobble ay isang babae at ang Prince Wobble na ito ay isang lalaki. Ang anak niya na Wobble ay babae, ang anak ng kanyang kapatid ay isang lalaki. Rason kung bakit habang tumatagal, hindi napansin. Subconsciously, bumabago na ang pag-pronounce nitong si Queen Oito sa pangalan ni Wobble. And also another piece of information guys, hindi pala talaga qualified itong si Prince Wobble sa Succession War. For the sole reason na nang magsimula daw ang ginaganap na ritual, magmula pa lamang sa Earnseed ritual, nandun at present itong si Prince Wobble. Ang kamay niyang pinasok sa loob ng pot, ang dugo niyang ginamit. However, pagkatapos nun, nang sasakay na sila sa loob ng Black Whale, nag-swap na sila ng kanyang kapatid. Which means, nang ganapin ang ceremony na ang magsisilbing huling hudyat, ang final requirement para makasali sa succession ritual, hindi na si Prince Wobble ang sanggol na daladala niya. Kung hindi, ang sanggol na ito na anak ng kanyang kapatid. Na rason kung bakit hindi talaga qualified si Prince Wobble sa Succession War. Not to mention, hindi nga din talaga daw mag-a-awaken ng isang Nen Beast Guardian si Prince Wobble dahil wala naman siya nang ganapin ang final ceremony. Rason kung bakit ang binabalak palang gawin nitong si Queen Oito para makasurvive ay ang patunayan na hindi talaga qualified itong si Queen Oito at itong si Prince Wobble sa ginaganap na Succession War. Hindi sila threat, hindi nila kailangang makipagpatayan. And when push comes to shove, na talagang mako-corner na sila ng sanggol na ito na dala-dala niya, ay makikiusap na lamang sila. Since hindi naman sila kasali, wala naman silang threat na maipoprovide sa ginaganap na ritual, baka makasurvive pa rin silang dalawa. Therefore, makakasurvive si Prince Wobble, makakasurvive si Queen Oito, makakasurvive ang sanggol ng kanyang kapatid. Para masigurado na matitake advantage nila ang revelation na ito ni Queen Oito, isinama niya mismo ang guards ng Third Prince. At ang guard,
ng First Prince na itong si Tenth Tori at itong si Bobby Maina nang gawin niya ang pagtatanong ulit dito kay Queen Oito ng tungkol sa bagay na ito para mapatunayan dito sa dalawang guards ng ibang prince na hindi talaga threat itong si Prince Wobble, na silang lahat ay mga outsiders lamang. And of course, hindi sila pagdududahan dito ng dalawang bodyguards na ito dahil mismong lie detector na ginamit dito ni Kurapika. Pero ang problema guys, 10 hours later na ang ibinigay nga na grace period ni Kurapika para bumalik ang mga bodyguards, ang mga maid, ang mga staff ng ibang queen at ng ibang mga prince, nandito pa rin sila guys. Ang tanging umalis lang dito ay ang mga soldiers ng second queen, which means maging ginawang revelation na yun ni Kurapika hindi nakabawas sa threat na ipinapadala ng ibang mga prince. At first, akala niya na after ng revelation na yon, aalis kahit ang mga bodyguards ng first prince at ng third prince dahil yun ang mga delikadong mga prince para sa kanya. Pero nandito pa rin sila as if hindi talaga nila binibigyan ng pagkakataon si Kurapika at sila Wobble na makahinga. Na-realize niya dito na hindi daw pala talaga ganun kasimple na alisin ang mga threats na ito. Ayon dito kay Kurapika, after nilang ma-reveal ang tungkol sa kwentong yun ni Queen Oito, after nilang i-reveal na babae talaga ang tunay na Prince Wobble at lalaki ang Prince Wobble na nasa loob ng quarters nila ngayon, okay lang daw yun. Kahit hindi nabawasan ang mga threats, walang problema. Ang kailangan niya lang gawin ay ang ipagpatuloy ang kanyang plano na ang pag-provide ng information, ang pag-leak ng mga reliable na mga secrets tungkol sa Succession War at ang pagpapatunay ng kung gaano talaga ka-important ang paggamit ng Nen at ng mga abilities na ma-acquire nila dito. Dahil as long as naiisip at aware ang mga princess na marami siyang maipoprovide na information, mga secrets tungkol sa iba't ibang mga prince, mga weakness, mga strengths, lalong-lalo na ang Nen tutoring niya na ito, hindi sila tatargetin ng ibang mga prince dahil nayu-utilize pa siya ng mga ito at hindi din naman siya basta-basta dumidikit na as if napakatindi ng alliance niya sa ibang mga prince, which means ngayon kahit papano nabawasan nila ang threat. Nandito lang sila ngayon dahil kailangan pa rin nilang matuto ng iba pang information at ng ibang abilities mula sa Nen. Pero ang pinaka-problema dito guys ay hindi ang bata na hawak-hawak nitong si Queen Oito. Hindi ang peking Wobble na nasa loob ng quarters. Kung hindi, ang tunay na Prince Wobble na hindi nila alam kung nasaan ngayon. Taking into consideration kung paano nagwo-work ang curses na inilagay ni Beyond sa kanyang mga anak, tulad na lamang ng inireveal noon itong si Longhee, hindi nila alam kung paano yung nagwo-work. Hindi din niya alam, baka gumagana yon bilang isang post-mortem Nen na mas lalong lumalakas after death. Which means, once na mamatay nga possibly ang isang anak nitong si Beyond, mamamatay din ang target na prince ng curse nito. Ngayon, currently, hindi nga nila alam kung nasaan ang tunay na Prince Wobble, which means, hindi niya ito madedepensahan. Bilang isang sanggol, hindi din ito madedepensahan ang kanyang sarili kahit na matuto pa itong gumamit ng Nen. At ang malala pa dyan guys, pagdating naman sa curse ni Beyond, possible na kahit hindi mahanap ng target itong si Wobble, basta mamatay. Ang specific na anak ni Beyond na tumatarget sa 14th Prince, mamamatay pa rin si Wobble regardless of whatever it is dahil ganun daw kalakas ang post-mortem Nen, especially kung isa itong curse. At ang malala pa dito guys, hindi nga din daw alam ng mga anak ni Beyond kung sinong prince ang target nila. Walang kaalam-alam ang mga batang yon. Bagkus, si Beyond lang talagang nakakaalam nun guys. Kaya ayon dito kay Kurapika, this completely changes things. Hindi porke wala dito si Wobble ay ligtas na siya. Hindi porke hindi siya participant sa Succession War ay hindi na siya mamamatay. Dahil kahit mahanap daw nila ang mga anak ni Beyond na tumatarget ng mga prince gamit ang curse, hindi pa rin nila yung mapipigilan. Dahil mismo ang mga anak ni Beyond nga hindi alam kung sinong prince ang target ng curse na naka-inflict sa kanila. The only shortest route, the best path na pwedeng puntahan itong sila Kurapika ay ang kausapin mismo si Beyond, i-confront ito at tanungin kung paano ika-cancel, ika-counter ang curse na inilagay niya sa mga anak niya. While on the other hand, makikita naman natin guys na habang binabantayan ng mga Zodiacs itong si Beyond Netero, merong isang napaka-mysterious na individual na nasa silhouette na biglang dumalaw sa kanya. Sino nga ba ito? Ito ay walang iba kung hindi ang pinaka-higher up
ang judge ng Supreme Court ng Ministry of Justice Judicial Branch ng Kakin Empire. Ito ay si Cleopatra. Nandito siya ngayon para kausapin mismo face-to-face itong si Beyond Netero. Of course, at first, humingi muna siya ng permiso dito sa mga guards, sa mga Zodiacs na kung pwede iwanan muna nila ang room dahil kailangan nila ng privacy para makapag-usap. Pero hindi nag-agree dito ang mga Zodiacs. Masyadong delikado daw si Beyond para hindi nila bantayan. Therefore, kailangang mag-usap ng dalawang ito habang binabantayan sila ng mga Zodiacs. And to be honest guys, ang buong page na ito na punong-puno ng dialogue ay tungkol lamang sa ipinaglalaban ni Beyond na ang human rights ng mga normal and ordinary citizens ng Kakin Empire. Dahil may napakatinding discrimination daw talaga sa gitna ng royal family at ng mga normal na mga citizens at ng mga VIPs ng Kakin Empire. Na para bang at this point kahit papano may point talaga si Beyond guys. Tama naman ang pinaglalaban niya. Medyo namamangha pa nga siya dito kay Cleopatra na all throughout this time daw, napakalala na ng sitwasyon sa Black Whale, sineseryoso pa rin niya ang mga kaso na isinampa ni Beyond at ang mga kaso na isinasampa ng Kakin kay Beyond. Ayon din dito guys, nag-e-enjoy pa nga daw siya dahil hindi siya naiinip habang nakikipag-diskusyon siya kay Cleopatra na para bang pinapatay lang nila ang oras. Na medyo napiko naman si Cleopatra na napakayabang daw talaga ni Beyond. Once na matapos daw ang expedition, papatawan niya ito ng death penalty. Na sinagot ni Beyond, wala naman daw siyang pakialam. And that is where the chapter ends. At ang malupit pa nito guys, sa susunod na spoiler para sa chapter 413, may nakita tayong leaks na gagamitin na doon ni Kurapika ang kanyang scarlet eyes at ang kanyang middle finger. Na nangangahulugan na napakalupit ng upcoming chapter na yon. Kaya para ma-notify kayo pagka-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next